Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. Sa paglabas ng isang executive order ngayong araw, formal na ang ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang pagbuos sa independent body na mag-iimbestiga sa mga anomalyang flood control projects. Yan ang mabilis na balitang hatid ni Michelle Guilliam. Ang ICI o Independent Commission for Infrastructure ang inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos na magsisilbi bilang isang independent ad hoc fact-finding commission na mag-iimbestiga sa mga alegasyon ng anomalya, maling paggamit ng pondo at posibleng korupsyon sa government flood control projects at iba pang infrastructure projects. Bubuuin ang ICI ng chairperson at 2 miyembro na batay sa EO ay pinili dahil sa kanilang husay, integridad, katapatan at independence. Kabilang sa mandato ng ICI, kumalap at beripikahin ang ebidensya, intelligence reports at impormasyon laban sa mga sangkot na individual at opisyal ng gobyerno sa katiwalian sa infrastructure projects sa buong bansa. Ginawaran nito ng kapangyarihan na kumuha ng testimonya, magsagawa ng pagdinig at mag-issue ng subpoena sa mga witness at mga dokumento na kailangan sa investigasyon. Ang sinumang government official o personnel na tatangging sumunod sa subpoena na ibinaba ng ICI ay haharap sa administrative disciplinary action. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Justice, National Bureau of Investigation, National Prosecution Service, DPWH, DILG, PNP, pati ang mga GOCC na makipagtulungan sa investigasyon ng ICI. Kinakailangan namang magsumite ng monthly report ang ICI sa Office of the President hinggil sa anumang development sa kanilang pagsisiyasat. Samantala, nagtungo sa Batac City sa Ilocos Norte si Pangulong Marcos para pangunahan ang paggunita sa 108th birth anniversary ng kanyang amang, si former President Ferdinand Marcos Sr. Sa ilalim ng Proclamation No. 1010, idineklara ang Special Non-Working Day ang September 11 sa probinsya ng Ilocos Norte para alalahanin ang kaarawan ni Marcos Sr. na tinawag na Marcos Day. Kasama ang Angkang Marcos, taimtim na inalala ng mga Ilocano ang alaala ng yumaong leader. Nag-alay rin ng bulaklak ang Pangulo sa monumento ng kanyang ama. Sa kanyang mensahe, pinuri ng Pangulo ang legasiya na iniwan ng kanyang ama na anyay legasiya ng serbisyo at sakripisyo. It is a legacy of service. It is a legacy of sacrifice. It is a legacy wherein he made it very clear to us that if you are going to be a good Ilocano, if you are going to be a good Filipino, then you must be willing to sacrifice everything, including your life, for the Filipino, for the Philippines. Taong 1917 na ipananganak si Marcos Sr. sa bayan ng Sarat at kinalaunan ay naging ika-10 Pangulo ng Pilipinas. Bilang selebrasyon sa Marcos Day, nagbigay rin si Marcos ng higit 500 wheelchair sa mga LGU sa Ilocos Norte at nakiisa sa natnating cook-off showdown kung saan ipinamalas ang sarap ng iba-ibang pagkaing Ilocano. Michelle Guilliam para sa All TV News, Channel 2. Kinasuhan na ni Secretary Vince Dizon sa harap ng Ombudsman ang BGC Boys at mga kakuntsaba nitong sindikato sa flood control projects sa Bulacan. Kabilang na ang mga kontratista. Narito ang report. Pumunta sa Office of the Ombudsman ngayong araw si DPWH Secretary Vince Dizon para magsampa ng kaso laban sa 20 tauhan ng Bulacan 1st District Engineering Office at 4 na kontratistang inuugnay sa mga anomalyang flood control projects. Mismong ang kalihim din ang nanguna upang personal na isumite ang mga mahalagang dokumento na magpapatibay sa kaso. We will all get the justice that we all deserve as Filipinos. The President has assured us of that, and this is proof of that. Within 10 days po, wala pang 10 araw na pumasok tayo sa DPWH. Sabi ng Pangulo, bilisan, ito na po, binibilisan na po natin.
At una pa lang po ito sa mas marami pang mga kasong parating. Paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at paglabag sa Government Procurement Act ang kinakaharap nina Henry Alcantara, former district engineer, Bryce Hernandez, dating assistant district engineer, JP Mendoza, chief of construction section, at iba pang kawani ng Bulacan 1st District Engineering Office na sina John Michael Ramos, Ernesto Galang, Lorenzo Pagtalunan, Norberto Santos, Jaime Hernandez, Floraline Zimbulan, Juanito Mendoza, Roberto Roque, Benedict Matawaran, Cristina Pineda, Paul Jason Duya, Jayron Lau, Efraim Roque, RJ Dumasig, Dio Rivera Francisco at Jolo Marita Yao. Kabilang din dyan ang mga malalaking kontratista na Sims Construction Trading, Wawaw Builders, St. Timothy Construction Corporation at IM Construction Corporation. Pinuri naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Panfilo Lacson ang agarang aksyon ni Secretary Dizon. Anya, kahapon lang daw sila nag-usap at ngayon nagsampa na agad ng kaso. Binigyan namin siya ng USB. Yung lahat ng contents noong mga pieces of evidence, documentary and whatever na nabanggit ko sa aking dalawang privilege speeches. Dahil alam nyo, bisita ko rin nung nakarang araw, nung isang araw pa, yung Anti-Money Laundering Council. Kasi meron din silang pinupurso na legislation. Napag-alaman ko, hindi sila pwede mag-freeze ng accounts unless merong formal complaint na na-file. Sa inilahad na material of facts sa Ombudsman o impormasyong nagpapatibay sa pagsasampa ng kaso, nakasaad na nakitaan ng Internal Audit Service o IAS na sinertipikahang kompleto ang mga proyekto sa Bulacan, bagamat depektibo, hindi tapos at palpak ang pagkakatrabaho. Kulang-kulang din ang mga dokumento at project logbook sa mga proyekto. Sa gitna ng mga irregularidad ay naglabas pa rin ng pondo para mabayaran ng mga kontraktor. Nananawagan sa publiko si Secretary Dizon na tulungan ang DPWH para mas marami pang masampahan ng kaso. I-channel po natin ang galit natin para hulihin pa ang mga ito. Nasanay naman po kayo dyan sa akin. Nung dati nagpapadala kayo ng mga kamote driver sa kalye. O ngayon po, hanapin nyo po sila. Padagan nyo po sa amin. Maniwala po kayo, lahat po sila. Isasama natin sa mga ganito, sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Para sa balita sa probinsya, narito ang mabibilis na balita ni na Era Joy Briones mula Kalibo Cable News at Allen Barrera ng E-Media Zamboanga. Wala ng buhay na matagpuan ng isang pulis nitong umaga, 11 ng Setyembre sa Altavas. Duguan at may tama ng baril ang hindi pinangalan ng patrolman ng 4th Maneuver Platoon, 1st Saklan PMFC. Ayon kay Police Captain Jover Ponghon, hepe ng Altavas Municipal Police Station, tama sa ulo ang natamo ng biktima kung saan lumalabas sa kanilang inisyal na investigasyon na accidental firing ang nangyari. Sa ngayon ay patuloy pang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa naturang insidente. Era G. Briones para sa All-TV News, Channel 2. Timbog ang dalawang high-value target sa Marawi City sa isinagawang buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement BARM kahapon. Kinilala ang mga sospek na sina alias Angie at alias Noraida, residente ng Sagayran, Lanao del Sur. Nakuha sa dalawang sospek ang halos 500 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 3.4 milyon pesos, cellphone, sling bag at ID. Maharap sa reklamong paglabag sa Section 5 o pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Allen Barrera para sa All-TV News, Channel 2. At sa sports balita, pasok na sa quarterfinals si Pinay tennis star Alex Ciala sa Sao Paulo Open, habang umangat sa WTA Live Ranking ang Pinay netter. Dinumina ng 20 anyos na si Ciala ang Argentinian na si Julia Riera sa score na 6-1, 6-4. Sa first set pa lang, hindi na pinaporma ni Ciala si Riera sa 4-0. Bumawi ang Argentinian netter sa second set sa 4-2,
pero hinabol ito ni Ayala para umabante sa quarterfinals. Bukod dyan, umangat sa 55th spot sa WTA Live Ranking si Ayala na pinakamataas sa kanyang batang career. Mabigat ang susunod na makakaharap ni Ayala na si Janice Chen ng Indonesia na isa ring rising star sa Southeast Asia. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.